Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Mula sa The Solid Rock Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesus Kristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa magandang umaga ng Huwebes ay matatagpuan sa Lucas Kapitulo 4, talatang 18 hanggang 19. Ito ang sinasabi, "Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakita. Isinugo ako upang palayain ang mga inaapi at upang ipahayag ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon." Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat at mapagmahal, Ikaw ay napako sa krus dahil sa aming mga kasalanan. Salamat, Panginoon, sa walang hanggang pag-ibig na inialay ninyo sa amin. Aming inilalapit sa iyo ang aming mga kapatid, kaibigan, lalo na ang iyong mga anak, Panginoon, sa pananampalataya na nangangailangan ng kagalingan dahil sa mga karamdaman. Marami pong nagkakasakit sa panahon ngayon, tulad ng ubo, sipon, at iba pa. Naway abutin mo sila at ibalik ang kanilang mga lakas na nawala dahil sa mga karamdaman at ito'y iyong pagagalingin. Amin ding nilalapit ang mga kapatid naming naghahanap buhay sa lansangan na sila'y ingatan mo sa mga masasama at proteksyonan mo sila, O Diyos. Amin ding tinataas sa inyo ang aming mga kapatid na mangingisda na sila'y ingatan mo sa laot ng karagatan, tulad ng pag-iingat mo sa iyong mga apostol na naroon sa laot nang ang malakas na hangin ay kanilang naranasan at ito'y iyong pinahinto. Amin ding inilalapit sa inyo ang aming mga kapatid na mga magsasaka, mga nagtatanim ng palay, gulay, prutas at iba pa, na sila'y ingatan mo sa kanilang pagsaka. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan, Panginoon. Bagkus proteksyonan mo po sila upang sila, O Diyos, ay maraming maitatanim na mga pagkain, mga palay, gulay, prutas, upang maraming maihain sa hapag ng bawat tao dito sa mundong aming ginagalawan. Amin ang inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na naghahanap ng trabaho, ito man ay lokal o abroad, naway makasumpong sila sa tulong ng iyong banal na Espiritu Santo upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng hanap buhay. Salamat, Panginoon, sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen. Ang mabuting balita ayon kay San Lucas ay nagpapakilala kay Jesus bilang ipinakong tagapagligtas ng Israel at tanging tagapagligtas ng sangkatauhan. Itinala ni San Lucas na si Jesus ay tinawag ng Espiritu ng Panginoon upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Kaya madadama ng Ebanghilyong ito ang malasakit sa mga nangangailangan. Sa aklat na ito'y nangingibabaw ang kagalakan, lalo na sa mga unang kabanata na nagbabalita sa pagdating ni Jesus at sa pag-akyat niya sa langit. Ang kasaysayan ng paglago at paglaganap ng pananampalatayang Kristiyano matapos umakyat sa langit si Jesus ay inilalahad din ng mga ng sumulat ng ebanghilyong ito
sa aklat ng mga gawa. Ayon sa Isaias 64, talatang 1 hanggang 2, ang aklat ng Isaias ay nangangahulugan sa mensahe at kahalagahan sa aklat ng mga propeta. Dito inilalahad ang kadakilaan at kapangyarihan ng Diyos na siyang umuukit ng kasaysayan, hindi lamang ng Israel, kundi gayon din ang daigdig. Ang katarungan, katuwiran, at kabanalan ng Diyos ang siyang maging batayan ng buhay at pananampalataya ng kanyang bayan upang sila'y iligtas at pagpalain ni Yahweh. Binibigyan din dito na ang kasamaan at kasalanan ay di maaaring mapawi sa pamagitan ng huwad na pagsamba. Ang tanging pag-asa at dapat na pagtiwalaan ng tao ay ang Diyos lamang at hindi ang sariling kapangyarihan o kapangyarihan ng ibang bansa. Ang unang bahagi ng aklat ay naniniwalang ang angkan ni Haring David ang siyang gagamitin ni Yahweh upang baguhin at iligtas ang bayang Israel. Subalit, sa huling bahagi ng ang tagapagligtas ay inilalarawan bilang aliping nagdurusa o pinahirapan o tinatawag na suffering servant. Tayo po'y manalangin. Salamat, Panginoon, sa panibagong araw at buhay na iyong inialay para sa iyong mga anak. Salamat sa isang gabing nagdaan na kami iniingatan mo sa aming pagtulog. Maraming salamat, Panginoon, sa muli mong paggising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan upang ito'y aming magamit para sa ikabubuti ng iyong mga salita dito sa aming mundong ginagalawan. Salamat, O Diyos, sa iyong walang sawang pagmamahal. Kami po, O Diyos, ay lumalapit sa inyo upang kami iyong ingatan sa aming pagpasok sa opisina, sa mga trabaho na aming mga pinapasukan. Pangunahan mo kami, O Diyos, upang kami ligtas kami sa anumang aming mga ginagawa. Panginoong Diyos, amin pong inilalapit sa inyo ang aming mga mahal sa buhay. Ikaw, O Diyos, ang siyang patuloy na mag-iingat sa kanila. Gabayan mo po sila at patnubayan mo po kami, Panginoon, sa anumang oras na aming mga ginagawa. Sa pangalan ni Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen.